Kasunod ng malalakas na mga lindol sa Japan at Ecuador, nagsagawa kanina ng nationwide simultaneous earthquake drill sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa kalagitnaan ng drill, may hinimatay pa sa sobrang init ng panahon. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, timely nga daw itong isinagawang earthquake drill nationwide matapos ngayong sunod-sunod na lindol sa Ecuador at sa Japan para ma-inculcate sa mga Pilipino at maging natural na sa atin yung paghahanda sa lindol. Sa hudyat ng isang alarma, nagsimula ang nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pangunguna ng Office of Civil Defense. Sa Camp Crame sa Quezon City kanina, lumahok ang mga miyembro ng kapulisan at iba pang civilian personnel. Kumpleto sa kagamitan ng naturang drill. Matapos mag-duck, cover and hold, diretso naman sa open ground ng mga kalahok na siyang nagsilbi nilang evacuation area. By the way, itong drill natin is part ng response cluster ng OCD. Alam naman natin yung nangyari sa Japan at saka sa Ecuador wherein they were struck by more than 7 magnitude Richter scale. And of course, itong the big one na pinaghahandaan natin ay dito sa Metro Manila sapagkat nandito yung malaking West Valley Fault. Meron din mga gumanap na kunwaring nasugatan na dinala sa isang area kung saan sila lalapatan ng paunang lunas. Pero tila nagkatotoo ang dapat sana'y pagsasanay lang. Bagamat iniklian na ang oras ng drill dahil sa init ng panahon, may nahimatay pa rin isang babae sa kalagitnaan ng aktibidad. Agad naman siyang isinakay sa ambulansya at dinala sa ospital. Sa kabila ng nangyari, naging matagumpay naman daw ang naturang pagsasanay. Nakumpleto nila ito sa loob ng 10 minuto. Mas mabilis kumpara sa target nilang 15 minuto. Yun nga lang, mailan pa rin daw na hindi sumeryoso rito. There is still room for improvement at kinakailangan natin ng more realism in performing yung ano talaga ang nakaka-experience ng earthquake. That's why nireiterate ulit ni Deputy Director General Frank Oyami yung SOP doon sa earthquake, kung ano ang gagawin during the earthquake and ano ang gagawin right after. Sa Clark naman sa Pampanga, mga tauhan din mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nakilahok sa drill. Ito raw ang napiling sentro ng operasyon sa sandaling tumama ang malakas na lindol. Dapat nating burahin sa ating isip na kapag lindol lang ang pinag-uusapan ay fault, kung nasaan lang yung fault ang may sira. Hindi. Noong 1990 Luzon earthquake, ang epicentro ay sa Rizal, Nueva Ecija. Ang nasira ay Baguio, Dagupan. Wala sa fault. Ibig sabihin, ang major hazard ay pagyanig ground shaking. Sa Bontoc sa Mountain Province, nagsagawa naman ng fire drill bilang paghahanda sa sunog na maaaring mangyari dulot ng lindol. Sa pagsasagawa nito, bahagyang naapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar. Kasabay ng earthquake drill, nagsagawa rin ng fire at bomb drill sa Corondadal City. Bukod sa lindol, dapat din daw paghandaan ng mga pagsabog na maaaring mangyari, lalo na sa matataong lugar gaya ng mall. Kaya naman aktibong nakilahok ang mga tao sa isang mall. Jessica, palawak na nga ng palawak yung mga sinasagawang drills pagdating sa pagresponde sa mga sakuna dahil batid naman ng mga eksperto na kapag nangyaring isang malakas na lindol, hindi lamang pag-uho ng mga struktura magiging problema, kundi yung potensyal na sunog. Kung kaya't ito yung kailangang paghandaan, hindi lamang ng pamahalaan, kundi mas importante, Jessica, ay ng mga sibilyan. Jessica. Okay, Rafi, maya't maya may mga drill na ganito, no? Interesado akong malaman kung meron bang nagpo-process, nagpo-postmortem ng mga drill na ginagawa at nakikita ba nila kung saan mahina yung mga sistema natin pagdating sa earthquake. Meron bang ganong data na pwedeng magamit para dun sa mga susunod na drill o practice, ma-improve nila yung sistema? Yes, Jessica. In fact, kanina sa Camp Crame kung saan tayo naroon ay agad-agad yung kritik na kanilang isinagawa. Matapos yung duck cover and hold at lahat ay nagtungo na dun sa may parade ground ng Campo Crame, ay sinagawa kaagad yung kritik. At lumabas nga dito nang yung iba hindi sineryoso yung duck cover and hold na parte ng drill. Kung kaya't nasermonan iga nga yung mga participants at sinabing sa susunod ay dapat seryosohin na yung duck cover and hold
na bahagi ng pagsasanay. At doon din ay inanunsyo na yung mga susunod na earthquake drill ay hindi na i-announce ahead of time. Magkakaroon na lamang ng alarma at doon makikita yung response ng mga naroon na Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.